Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo akong subukan itong VinFast VF5. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ang VinFast VF5 ay isang full electric vehicle. May maximum power ito na 100 kilowatts at may maximum torque naman na 135 Newton meters. Ang battery capacity nito ay 37.23 kWh at ang range per full charge naman nito ay 326 kilometers. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Kung naghahanap kayo ng budget na electric vehicle at ayaw nyo ng made in China, well, bilhin mo na to, tapos na, wala man tayong kalaban eh. Pero hindi, sige, kalikutin muna natin tong sasakyan. So sa front pa lang, medyo kakaiba talaga yung itsura niya, no? Mahilig yata yung VinFast Vietnam sa letter V. Kaya kitang-kita mo, sa unahan meron siyang parang chrome na design na parang pa-V. Tapos sa gitna, syempre, nandun din yung logo. Akala ko nung una, ilaw yon, pero hindi pala. So ang ilaw nito, halogen siya pero naka-projector naman. So nasa bandang babang part yung ilaw. Sa sides, usual na crossover yung itsura, no? Medyo mataas yung ground clearance, 168mm nga yan. Floating roof pa yung design, blacked out yung A-pillar, tapos sa likod naman, yun nga, yung may black pa rin na hiwalay yung roof dito sa katawan. Meron din siyang mga matte body moldings, at ang size ng gulong 205/55R17. Sa likod naman may V pa rin yung design. So akala ko ulit ilaw yon, pero hindi pala ilaw yon. So design lang pala yung pa-V na yon. Ang mga taillights talaga niya nandun sa bandang ilalim. Meron din siyang third brake light sa ibabaw, defogger, wiper, at meron ding reverse camera. Pagbukas mo naman sa likod, very usable yung space, no? Maluwag siya, pwede itong pampamilya. 60-40 folding pa yung second row seats. Kaya kung kailangan ng more space, tupi mo lang. Sa space naman sa likod, no, kasyang-kasya pa rin ako. 5'8 ako. Yung tuhod ko may isang fist pa na space, tapos yung headroom ko naman 5 daliri. So, pwede na. Wala namang problema. Kompleto rin naman siya doon sa mga usual stuff, no? Yung hawakan sa ibabaw, seat back pockets, isofix tethers. Wala nga lang siyang center armrest. Pero meron naman siyang USB na isa type A sa gitna, sa center console. Dito naman tayo sa unahan. So sa space, wala namang problema sa akin. Kasyang-kasya yung lapad ko, tsaka 5'8 yung height ko, no problem. Ang napansin ko naman sa interior nitong VF5, no, medyo simple lang siya, tapos nag-focus sila more on durability. Kasi wala kang makikita dito na yung mga malalaking piano black finish na pwedeng magasgas. Wala ring mga leather. Maliban sa sidings, meron naman, tsaka yung upuan leather seats. So yun nga, yung dashboard lang, medyo plain siya. Tapos kinuha niya yung medyo pa-V na design. At saka yung gitnang part niya, medyo nakatilt siya sa driver. Ang infotainment system nito, 8 inches. Meron siyang Android Auto at saka Apple CarPlay. Wireless nga pala yung Android Auto nito at saka Apple CarPlay. So very good yun. So kakaiba rin yung layout ng aircon nito, no? Kasi merong isang malaking aircon sa gitna, tapos may dalawang aircon vent doon sa side na yun, tapos meron ding isang aircon vent dito sa pinaka left side. So yun lang, no? Medyo kakaiba, pero naman, no? Ang importante naman, malamig yung aircon. Yun nga lang, no, yung aircon nito manual lang siya, hindi siya climate control. So yun, manual, pero ang controls niya nasa screen. So wala nang mga ibang pindutan dito, maliban na lang dito sa power ng infotainment system, hazard na button, at saka itong isang pindutan, no. Akala ko kasi pang lock yan ng Windows, yun pala lock pala siya ng pintuan. So matagal ko siyang hinanap, yung pala andito lang pala yung lock ng pintuan. Ang instrument cluster naman, no, lahat siya screen. So makikita mo dyan yung speedometer, tas kung ano yung gear na nasan ka, tas makikita mo rin yung battery percentage siya, kung ilang kilometers na lang yung tatakbuhin mo. Pati odometer nandyan din. Ang manibela naman, urethane. Sa left side, controls para sa instrument cluster. Sa right side naman, controls para sa infotainment system. Sa center console, wala ka rin masyadong makikita, no, maliban dito sa rotary na shifter. So neutral yung gitna, reverse, tsaka drive lang. Twist mo lang siya, wala siyang park.
Meron din ditong isang power supply, isang USB, lalagyan ng cellphone, pwede sa gilid, ng manual na handbrake, at saka sa pinakalikod meron siyang dalawang cup holders. Actually yung mga makikita mo dito no, medyo basic siya, pero yun yan no, more on durability. At saka alam mo yun, ito kasing price range na to no, 880,000 lang kasi to kung may battery subscription. Pagkakasama naman yung battery sa pagbili mo, 1,050,000 pesos. So kung susamahin mo kasi no, crossover to, pero electric ka na, pero mas mura pa siya dun sa mga presyo ng mga crossovers na turbocharge. So nandun na nga tayo no, kung gusto nyo ng budget na EV na hindi China, well ito na nga yun. Pero syempre, testing muna natin kamusta kaya tong imaneho. Let's go! Habang sinusubukan ko pa siyang imaneho no, pag-usapan lang natin yung battery subscription. Kasi ito yung mga iniisip ng mga tao ngayon, di ba? Yung battery, mahal yan pag nasira. So in this case kasi no, makakamura ka na dun sa initial na pagbili mo sa kotse kasi nga 880,000 na lang siya. Pero meron siyang subscription niya lang ng battery. So 5,800 pesos yon per 1,500 kilometers per month. So, sa akin kasi yung range na yun, sobrang na yun kasi kami usually nagre-range kami ng 10,000 to 15,000 kilometers a year. So, yung 5,800 na yun, sobra-sobra na yun sa regular use ha. Pero kung gagamitin mo kasi itong public use, eh kulang yun. So, sa akin kasi, para may peace of mind ka, masira man yung battery mo, ipapalitan na nila ng libre yun. So, yun na yung kunin mo. Pero para sa akin kasi na medyo nakakaintindi ng mga bagong baterya ngayon na ang cycle ay 3,000 to 4,000 cycles ang buhay. Sa totoo lang mas maganda kasi talaga para sa akin ha, na bilhin mo yung battery. Kasi wala ka nang babayaran monthly at saka ano, masusulit mo naman yun kasi nga 3,000 to 4,000 cycles naman yung baterya ngayon. Sa use na kagaya namin no, ang kinompute ko nga no, pwedeng tumagal sa amin yung battery ng mga 15 to 25 years kung 2 to 3 times a week lang ako magcha-charge. So ganun naman yung buhay. Pero bahala na kayo mag-decide. Ang importante dyan no, ang VinFast, meron silang dalawang option. Kung may tiwala ka sa battery, bilhin mo na lang. Kung wala kang tiwala sa battery, eh di mag-subscribe ka na lang. Magaling yung VinFast doon ha. Tapos speaking of ano, yung warranty pa ha. 7 to 10 years yung warranty nila or 160,000 kilometers to 200 kilometers, whichever comes first. Kaya mas matimbang talaga sa akin yung bilhin mo na kasama yung battery. Pero anyway, option lang naman yun eh. Basta may option pa rin sila both ways. At ito na naman, syempre electric. Gano'n makahaba yung yung kayang imaneho niyan? 326 kilometers daw yung sabi nila na range nito. So alam niyo naman, meron akong EV 170 kilometers, solve na solve ako. So itong 326 kilometers no, sobrang-sobra na to para sa use ko. Pero syempre, depende na sa use mo no. Tapos ito pa pala no, may nakikita ako sa mga comment section no na hindi maganda yan kasi baka kulang yung range. So uulitin ko lang ulit no, pag bibili ka ng electric vehicle, dapat alam mo yung range na usual na tinatakbo mo. So kumbaga, kung ang dinadrive mo araw-araw kagaya ko na malapit lang naman, dito lang sa city lang, yung 170 sobra-sobra na. Pero itong 326, kahit mag Manila pa ako, marami pang sobra yan. So kung ang biyahe mo sa isang araw 100 kilometers, huwag kang bibili ng range ng EV mo na 100 kilometers din kasi syempre kulang sa'yo yun. Kung 100 kilometers per day ang binabiyahe mo, ang bilin mo yung mga 500 kilometers range para wala kang range anxiety kahit pa 2 araw mong gamitin na tigo 100 kilometers, di good luck sa'yo. Travelista ka na nun, pero wala naman usually gumagawa ng ganun unless field talaga yung trabaho mo. Sa mga ordinaryong mamamayan naman, nakagaya ko, mga dentista, lawyer, doktor, usually naman city lang naman yan eh. So drive muna natin no? Ang suspension nito okay na okay sa akin kasi komportable siya, lalo na ngayon kagaya nito, nasa city tayo no? Yung upuan din komportable para sa akin. Yun nga lang, yung upuan kasi nito no, leather, so okay naman siya. Ang problema lang no, yung upuan nito made for everyday commute no, hindi siya pang sporty kasi yung bolstering niya hindi siya sweet. Kumbaga hindi siya nakakakap sa'yo. Kaya kung kunwari sporty yung pagdadrive mo no, ligo ka ng mabilis,
medyo gagalaw-galaw ka sa upuan ito. Kasi pagka mga sporty cars, no, mas sweet yung mga upuan nila. Ibig sabihin nun, mas nakayakap sa'yo. So yung steering naman ito, no, pag medyo mabagal ka, medyo parang rubbery siya. Pero pagka kumaga, ngayon 39 yung takbo natin, no, okay na yung feel niya. So yung rubbery, yung meaning ko nun, parang medyo rubber na medyo may konting tigas, ganun. Pero okay rin naman. Siguro kung gigradean ko siya, no, from 0 to 10, 10 yung pinakamatigas, sabi mo ng mga ano lang siya, mga 6, ganun. Konti lang naman, 6.5, ganun. Ang gamit kong mode ngayon, no, Eco. So meron siyang Eco tsaka Sport mode kasi. Pero yung Eco mode niya, no, okay na. Malakas na yung hatak. So ayan, makaka-overtake ka. Ayun, no, meron pa nga konting ano, no, whiplash effect na konti. So okay na, mag-enjoy ka nito. Makaka-overtake ka, walang problema. Ang napansin ko lang yung sa pedals niya. Sa accelerator muna tayo. So yung accelerator, ang napansin ko sa kanya, medyo malapit siya sa one pedal driving. So ibig sabihin nun, pag piniga mo siya, so parang normal naman. Pero pag binitawan mo siya, nagre-regenerative braking na siya. So good news yun kasi may regenerative braking ka kaagad. So ayos, di ba? Kung hindi ka lang kasi sanay, medyo maninibago ka talaga kasi kumbaga hindi yun natural sa mga gumagamit ng automatic transmission na kotse. Kaya yung ibang EVs kasi meron silang ganong mode, one pedal driving, tapos meron silang regular na automatic mode. So yun, medyo maninibago ka pero masasanay ka rin naman. Sa braking naman, no, sa pedal, so pagkakagaya nito 40 plus, dahil nga meron na siyang regenerative braking, pagka binitawan mo siya, yung accelerator, malakas yung preno niya, walang problema. Napansin ko lang pagka low speeds, yung regenerative braking kasi minsan nawawala na siya pagka sobrang bagal. Kaya ang nangyayari, no, nawawala yung tulong ng regenerative braking dun sa braking mismo. Kaya parang medyo mahina yung preno. Pero pag diniinan mo, bigla namang, syempre diniinan mo, bigla namang lalakas yung preno. So yun, mag-a-adjust ka lang. Pagka natutunan mo na kasi kung paano siyang umandar, yung regenerative braking, tapos yung preno mo. So kagaya ngayon, dinadrive ko siya, parang wala na, normal na sa akin kasi natutunan ko na eh. So speaking of ano naman, no, yung radyo, kasi nga meron siyang Android Auto, meron siyang Apple CarPlay, at saka ang ganda kasi pag in-on ko yung Bluetooth ko, basta na-set mo na ng umpisa, automatic na. So andyan na yung Android Auto or Apple CarPlay nga ni Mrs. Yun nga lang yung sound niya, okay lang. Pwede na siyang background music, pero syempre hindi siya yung pang home theater, ganyan. Hindi siya pang party-party, basta may sounds. Try naman natin ngayon yung sport mode kasi meron tong sport mode. So yan. Uy. may sipa. Sa usual na mga kotse kasi, di ba, pag binitawan mo yung brake pedal, umaandar yun ng konti. Kaso dito, pag binitawan mo, umaandar siya ng medyo mabilis. So mga parang mga 8 kilometers per hour yung andar niya. Yun, napansin ko lang. Pero okay lang din naman. So sport mode. Ganda, may hatak talaga to. So yun talaga yung kinaganda ng mga electric vehicles eh, no? Malakas talaga hatak nila. Matutuwa ka pagka gusto mo ng magandang acceleration kasi maganda acceleration ito. So full throttle ko. Diretso ko lang, full throttle. Ayun. Acceleration is very good. Wala kang problema mag-overtake dito. Mabilis yung sport mode. Pero hindi ko makailangan ng sport mode yun. So babalik ko na lang ng Eco para makatipid tayo. Tsaka nakakatuwa naman na yung Eco lang. May hatak naman eh. I-enjoy ka na. Ang VinFast VF5 ay nagkakahalaga ng 880,000 pesos pag may battery subscription at 1,050,000 pesos pag walang battery subscription. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa VinFast Auto Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Ang bad para sa akin, no, kung gusto mo yung mga high-end looking, yung may mga kung ano-anong design sa interior, hindi ito yun. Kasi simple yung interior nito pero durable. Yung paggamit nitong VF5, medyo may konting learning curve, pero konti lang naman. Kumbaga, pag natutunan mo siya, okay na. Kung ako sa inyo, test drive nyo na lang din
para maramdaman nyo kung paano siyang gamitin. Tapos after mga a while, mga 5 to 10 minutes, so pag nag-gets nyo na, kagaya nga ngayon, gets ko naman, so okay na. Yung tunog din ng radyo nito, no, hindi siya yung best. So kumbaga, kung mahilig ka talaga sa magandang tunog ng radyo, hindi ito yun. Pero at least meron tong Android Auto tsaka Apple CarPlay, yung iba nga wala eh. Ang good sa akin, no, kasi imagine niyo, no, meron na kayong electric na crossover na 1 million pag binili mo kasama yung battery. So sulit na yun kasi naka-EV ka na, makakatipid ka na sa gasolina, tapos mukhang durable naman yung mga materials sa interior. Ang good sa akin, meron kang EV budget choice na hindi China. Tamang-tama rin yung size nito para sa city kasi hindi siya sobrang laki. Tas yung space kasi sa loob, no, compact lang siya sa labas pero maluwag naman yung space sa loob. So basically, para sa akin, no, wala kang choice eh. Kung tinitingnan mo tong video na to, kasi bibili ka ng EV nga na budget lang, na low budget ka, pero ayaw mo talaga ng China. So wala ka namang choice eh. Kaya kung ako sa inyo, test drive nyo na lang to, tapos bilhin nyo na kasi wala ka naman choice eh. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem.